So hi guys, mga ka-Sergel TV dyan, samahan nyo ko sa isang night ride from Mall of Asia papuntang Bitter Living. So sa ngayon dito ako nakatira sa Bitter Living sa may Dunya Soledad. So samahan pa rin natin to ng kwento ng pagmamaniho, paano ba magkaroon ng safety na pagmamaniho. Real tips about motorcycle safety, how to drive smart, especially sa gabi at mga bagay na hindi tinuturo sa driving school. So alam nyo mga ka-Sergel TV, every ride start with a quick ritual. So kailangan mag-check tayo ng ating motor bago tayo magbiyahe. Brakes, lights, side mirrors, fuel level at tire pressure. At lalo na kung gabi ka magbiyahe, think of it like brushing your teeth. Hindi mo dapat pwedeng palampasin. So konting pagkakamali, isang disaster na. So siyempre, gagamit tayo ng reflective gear kung mayroon tayo. Pero kung wala, so bibili tayo. Sa gabi ang hindi makikita pwedeng masagasaan. So anytime pwede mangyari sa inyo sa gabi. So ang Manila Road sa gabi ibang klase. Minsan ang saya, minsan parang kalaban mo lahat. So ang daming mga kamote driver dito. So kailangan mo maging safety. Never assume na ikaw ang priority. Kahit may night, right of way, give way of kailangan, mahirap na. Lalo na pag may jeep or bus. So dito mga driver lahat, halos kailangan mo maging careful. Kung singit silang lahat, hayaan mo na lang siya. Minsan nasa traffic light ako, pinapauna ko na lang sila. So paunahon na rin mo sila kay ang mga driver dali gusto makipag punti sa takbuhan. So mas mahal ang hospital bills kaysa ride. So here are my 3 golden rules for night riding. Pag walang kasalubong, tuloy. Pero pag may paparating, hindi mo ang lights at saka respeto na lang. Slow down in dark areas. Pag hindi mo makita ang kalsada, wag mong siyang unahan. So slow down ka lang. Watch for reflection. Minsan mapapansin mo lang ang pothole or tao dahil sa liwanag ng ilaw na bumalik. Stay alert. So alert ka lagi. Kasi alam nyo, ang pag-ride ng motorcycle, it will teach you also about life. Hindi lang tungkol sa pagbilis. It's about knowing when to slow down, when to stop, and when to keep going despite the traffic. Maraming beses na akong muntik na. Ang bawat beses, I learned something. Pero nagdadasal kasi ako bago ako nagmamaniho. So, may mga time na rin na muntik na akong disaster, pero by prayers, safe pa rin. Pero minsan sa gilid lang talaga ako. Minsan kinakabahan kasi ako. So wag lang magmamadali palagi. Hindi mo naman alam ang direction. Pero sa buhay, di ba chill lang. Mag-pray ka muna bago bumiyay. Protection natin yan. So you park a safe spot for a quick rider. Quick pit stop. Ito na yung usapang rider to rider. Huwag kang mahiyang magpreno. It's okay to slow down. Minsan pinapauna ko talaga yung mga nakasunod sa akin. Use yung engine braking. Huwag puro clutch or preno. May timing yan. Sa mga intersection, huwag asahan na titigil sila. Eyes on all sides. At ito pinaka-importante sa lahat. Never ride when you're emotional. Galit ka, heartbroken, stay off-road muna kasi minsan nadadala tayo sa emosyon. So when you are feeling irritated, stress, galit, heartbroken, so wag mo na mag-drive. Just continue, lang muna. Park sa gilid or inom ka muna ng soft drinks or tubig. So hindi lang sarili mong delikado, no, pati buhay ng iba. So sa mga daan ang dami ding mga tao na sa gilid. So baka mabangga mo. So if there's a possibility na pwede kang huminto ka muna. So kailangan maging safety ka lang lagi. More the destination, pinaka-importante talaga is how to arrive on your destination, safe, aware, and respectful sa daan. So dito sa Manila ang dami ko na ring time na muntika na ako madisgrasya, pero most of the time nasa gilid lang ako naglalakad, mahina lang yung takbo. Kasi dito sa Manila nakakatakot yung mga motor dito, halos nag-uunahan. So ang dami na rin na witness natin ng mga disgrasya sa motor. Yes, exactly, motor is a very dangerous also to ride,
especially in Manila na medyo traffic, ang daming tao. Pero it's up to you how to manage yourself. Minsan ano lang ako, sunod-sunod lang, at saka hindi ako nakipagkarirahan. So as always, wear a proper gear for your safety. Helmet dapat approved ng DOT. So kung nagustuhan mo tong ride, please like, share mo natin. Always buckle it up. Minsan so paano ba talaga sa ilalim? How to ride safety. Minsan kasi hindi nakakalak yung mga natin, helmet. Gloves, jacket, pants, and boots. Minsan kailangan nating magsapatos para magkaroon tayo ng safety din sa mga paa natin. Gloves kasi minsan ako sa kamay, kumakalyo. So kailangan ng jacket din para sa mainit, lalo sa gabi malamig din. So reflective gear, kailangan nating bumili ng reflective gear. Medyo mahal siya sa original, pero marami din namang Shopee dyan na pwede kayong bumili. So especially riding at night, kailangan ng reflective gear yun. So that's a very important. So always check your tires, controls, light, oil and fluids, chassis stands. So minsan nagpapacheck ako, yung sa akin is ADV, so pumupunta ako doon sa Honda, pinapacheck ko lahat ang oil and fluids, lalo na pag may mga long travel. So always follow the rules, traffic rules, speed limit, use your signals, give a safe following distance. So ito na yung ride ko, guys. This is going to multinational. So dadaan kasi ako ng multinational from Parañaque Road, Naiya Road to multinational. It's 11 o'clock at night. So pumunta din akong City of Dreams. So ito yun, nasa gilid-gilid na ako minsan, pero pag may time na medyo maliwalas yung road, tsaka ako bubulusok ng pagtakbo. So stay visible always, reflective tape or gear, know your limits, don't ride tired, drunk, or emotional. So ang tagal ko na rin hindi umiinom, mostly 2 years na siguro hindi na ako nag-iinom. So kailangan lang nating wag mag-drive pag nakainom, at saka emotional, galit ka, stress ka, kasi ang dami ding buhay ang madadamage, hindi lang sa'yo madadamage. So also have a heart for these people along the road. Practice emergency stops and low speed control in safe places. So you have to always alert yourself to have an emergency stop, kasi marami ding mga motor na kamuting driver na bigla-bigla na lang. Ang tinitingnan ko dyan is always nakatingin ako sa mga nakauna sa akin, sa gilid natin, at saka sa side mirror ko, palagi ako nakatingin dyan. Sobrang alert ko pag nagmamaniho ako. Halos hawak, use both brakes correctly, pero minsan nakahawak ako lagi sa brake ko, kaya bilis ang masisira yung brake pads. Pero right technique lang yan. Front brake provides about 70% of your stopping power, but don't grab it suddenly. Combine front and brake smoothly. So be extra also cautious at night. Slow down. Visibility is lower. Watch for dark, unlit areas, and hidden potholes. So sa road kasi minsan may mga potholes na hindi natin alam. So kaya nga kailangan hindi sobrang lakas ang takbo mo. So dapat mahina lang, kontrolado, kasi whatever happen, nakokontrol mo pa rin sa sarili mo. So there are many times na mayroon akong mga na-encounter na ganyan. So I'm just so thankful that God is always with me. Minsan nasisave, minsan talagang kasi I always see to it na ang takbo ko is kontrolado ko lang din. So watch out for road hazards, potholes, gravel, wet paint. Itong gravel, natumba na ako hanggang ngayon, yung isang kamay, medyo kailangan pang-ayusin yung isang finger ko, kasi na siya dahil sa pagkatumba ko sa gravel. So very careful guys, gravel. Yung motor ko na EDV, isang bagong-bago pa, 1 week pa natumba ako dahil sa gravel. Wet paint, manhole cover, slow down, look ahead so you can react time. So keep your mind focused, stay alert, avoid distraction. So andito na tayo sa
may entrance ng multinational. Avoid distraction, no texting. Minsan, text tayo, fighting with gadget with riding. So, avoid texting, guys. Use your mirror often and scan your surroundings. Train continuously, take a formal riding course. Minsan, sa bahay ako, guys, nagbabasa ako sa mga online. Alam nyo, may mga group kasi sa online, nagturo din sila, nagsusulat ako, nag-anonymous lang ako kasi nahihiya ako. So, nilalagay ko, how to drive safely. So, marami na ring mga road rage na nangyayari. So, how to avoid road rage. Minsan din, pwede ka rin mag-music daw. Kung mayroon kang, dalang speaker. Pero wag mo na siguro yung headset or kasi hindi mo maririnig yung sa likod. So, relax lang pag-drive and always be careful. So, to avoid road rage, kailangan mo lang pagpasensyahan ng mga tao. So, dami kasi ngayon sa road, especially Manila, na talagang lalapitan ka nila at saka itatry yung patience mo. But always think and be careful of yourself kasi all the time kailangan mong maging alerto. At life is only once. You live once only. If sinayang mo yan dahil sa road rage, so sayang din yung buhay mo. So ito, driving ako, papasok na ako sa amin from Moonwalk, Paranaque, going to Bitter Living na to, so shortcut to siya. So masaya naman magmotor sa gabi, guys, especially Holy Week ngayon, so nagmamaniho ako. So before takot din ako magmotor, pero ngayon nagugustuhan ko na siya, mas relax, mas komportable, ang sarap pagmaniho at nakaka-enjoy din. So ang dami ko ring mga nalakbay na Tagaytay, Batangas, Baguio. So may mga grupo din ako. So actually before I use car lang, pero ngayon nagmo-motor na lang din ako. So nandito tayo sa Bitter Living. Papasok na tayo sa condominium ko. So, hanap ka rin din ng kagrupo. Mas maganda pa rin may kagrupo kapag pupunta ka sa ibang bayan or Batangas for beach. Pero guys, mayroon na kaming motor. May 4 siguro akong motor. So, ito na yung isa kong ginagamit sa Manila. So, dati hindi ako nagmumaniho kasi, pero na-influensyan ako sa kaibigan ko. But the only thing, be safety always and always value your life because life you live only once. At saka mahal magpa-hospital, bills. So always take good care of yourself. Always priority your health, your safety above others. Always be prayerful whenever you drive because hindi natin alam sa but only trust God above all and just keep on smiling and be happy. Avoid stress because motor can really give you a good relaxation also. So ganun lang. Ayan, malapit na ako. Papasok na ako sa condominium. So, ito na yung lugar namin. So, ganyan lang, guys. Halos every week. Motor na ginagamit ko ngayon. May sasakyan naman ako, guys. Pero, ayan. Hinayaan ko lang yung, papasok na ako ngayon sa condominium namin. It's Chateau Ilisi Condominium. It's SM Properties. So, hanggang sa muli, guys. Thank you very much for watching. So hope may matutunan kayo. God bless you all. Hope I can ride with you next time, but just drive safely and be prayerful and always have a cautious whenever you drive. Those are just the secrets of a safety driving. So thank you, guys. God bless and have a pleasant everyday sa inyo. And follow, subscribe my channel. So bago lang to yung channel ko, guys, but sooner or later I will be posting more videos and more teachings, more lessons about everything about life, winning, life, business maybe. So guys, nandito na ako sa bahay, karating ko lang. So thank you, see you again, and God bless you everyone. Please follow and share my channel, Sir Jill TV.